kay Chichi pag pauwi ay bumili ako ng papaya. Akala ko jackpot na ako. Alam nyo, may dinat na. O ito meron. Ito ang lumubog. Ito ang mas lumubog, no? Bumabalik kasi dito yung tubig ko eh. Tanggalin mo na kung yung mga dahon na sa baba. Yan, simula dyan, yan. Yung iba ganyan din gawin mo, no? Para yung makapag-concentrate na yung sustansya sa tumaba na siya. Isang magandang buhay mga ka-farmer. Tayo ngayon ay pupunta sa palayan. At may dala na naman ako nito. Dahil sa nipis ng ating naka-drum seeder, medyo kailangan po talaga ng pamatay kohol. Pero yon, naghatid buo kay Chichi pag pauwi ay bumili ako ng papaya. Akala ko jackpot na ako. Alam nyo, may dinatnan ako doon. Napakatataas na, ganyan ang katataas. Siguro mga nasa mga 30 inches na ang taas niya. Siguro ganyan na. So sabi ko jackpot ako. Sabi ko 20 piraso niyan lang. Ay sir, sabi niya hindi available. Naka-reserve na. Yan mga ka-farmer. Buti na lang sabi ko yung ganito kaliliit papatulan ko na. Meron sa sulok na medyo malalaki-laki na. Sabi nung isa, yan pwede pa yan. Sabi niya wala pang may-ari. So ayan, nakakuha tayo medyo pinatulang ko na dahil ganito pa po kaliliit na andoon. Ngayon pag binalikan mo yon mga after siguro ka lang ng mga 3-4 months, wala na kasi minsan inaano na nila, nagpapa-reserve na po sila. So ayun, wala naman na tayong masyadong tataniman na dahil sayang nga yung dito sa medyo mali tayo na kain ng kalabasa, pero hindi naman po mamamatay yun. Naman yun, mare-recover naman natin yun. So ayun po, kasi ito tatanim natin dito lang. Itong kamatis kumuha ako kasi nga nahabol yung araw, fulang sa liwanag. Yung dito sa may tarong, sabi ko kay Kongkong taniman natin kasi iniisip ko na rin naman po yung mga alam nyo na, yung pwedeng pagsiksikan pa. Unang-una, ang purpose ko po dyan is gusto ko pagdating ng mga customer, pag dumaan po dyan, makikita nila yung farm, farm setup na may mga tanim na gulay. Pagpaakyat sila doon. So, hindi po yung puro, ornamental, yung mga kung ano-anong mga, ako naman gusto ko gulay ang makita po nila. Kaya isa sa mga inaano natin is yun nga, maraming bungang papaya pag nadaanan nila. Tapos eto kamatis, yung sili, may tatanim ako dito sa may gilid, siling bird's eye chili mga ka-farmer. So ayun, anuhin natin yan. Pero ngayon silipin lang natin, marami din pong nakaabang sa palay kung ano na nangyari. May bisita nga tayo, nagtatanong ano na nangyari sa tumubo ba? Sabi ko meron po ako, papakita natin yan pagka kaya lang yun nga, yung tatlong doon hindi ko pa nadadalaw. Sabi ni Kongkong kinain daw ng suso. Sabi ko bakit nakain? Hindi ko na ibilin sa kanya na maglagay ng laso nung wala kami. Tapos nabaha din daw. Ngayon ako na mismo ang titingnan ko para talagang ma-assess natin kung ano ba ang pwedeng gawin So ayan mga farmer. Pero meron na isa sa isip ko, makapal naman po yung ibang mga part, huhugutan na lang namin, kukuha kami doon, ililipat na lang namin. Sabi ko medyo mahirap lang, alam niyo naman ang mga tao dito hindi nasanay sa mga yung puro sabog dito puro mabilisan po. Sabog 2 hours tapos na 1 hour. So ganun po ang gusto nila. Ayun, pangarap ko nga sana pagdating ng panahon, pinaka the best po talaga is yung ngayon pinaplano ko na may transplanter. Tapos dito na ako magpupunla. Pag-aaralan ko lang talaga magpunla. So titingnan natin kung saang banda pwedeng maglagay ng lona. Tapos doon ka magpapatubo ng palay. Maluwag naman dito, hanap na lang tayo ng space. Iti-tray lang po yun, naka-tray. Tapos lona, set up, di ba? Parang para basa-basa siya. Tapos naka-tray po. So pag tumubo na after 18 to 21 days,
ready na for ano na yung transplanting. So, pag-aralan muna natin bago tayo sumuong. Kasi 100,000 din yung transplanter. So medyo ano din. Tapos yung pagpupunla pa kailangan din pag-aralan. Pa-practice muna ako dito sa mga ano. Bibili ako ng tray. Then pag-aaralan, tignan natin sa next rainy season. So sa ano, ang plano natin, God willing, sa next na dry season drum seeder pa rin po tayo. So ayun. Kasi rainy season, mamaya i-discuss ko yung mga disadvantages ng drum seeder. Dito na tayo. At pwede bang ito rin yung mga chinelas nila, dito na rin natin iwan. So ayan po, ito yung sinasabi ko na pwede nating kuhanan yung mga part na yan, pero maghuhuli po kami. Ayan daming marami ang hindi sumibol. Ayan dito nadali talaga ng ulan. Iba yung makapal tingnan nyo ito, nauna ng 2 araw, makapal ang sabog. Pero ayun nga mga farmer, kasi hybrid ang tanim natin. Nako, kailangan talaga ata sa susunod na rainy season push natin yung yung transplanter. Sayang yung binhi ito may makapal. Yung natapon yata ito. Ayan. Ayan, pwede tayong kumuha dito. May sili, may mga nakapal po. Yan, pwede tayong kumuha diyan. Yung mga natapon yan pero hindi pa ngayon, maliit pa yan. Walang natira. Aro. Dami pa lang daming hindi tumubo. Sa susunod, trial pa lang naman ito sabi ko nga, okay lang naman yan. At least ganun talaga sa umpisa. So baka kailangan natin mas marami ang mahulog na binhi pagka lalakihan ko yung butas. So pag hinila, mas marami po ang mahuhulog. Ito wala palagay ko tinamaan to ng tubig Talagang nadali kami ng malakas na ulan. Tapos baka hindi naayos gaano yung kanal. Disgrasya. Ayan. Sakto kasi umalis kami. Kasalanan ko rin napabayaan. Ayan daming wala patay ka. Wala din palang dami pala. Ang dami. Antay nating makita talaga yung palay, saka tayo magre-replant. Daming huhulipan. Hala, kala ko 3 bana lang, pati pala ito. Parang ito ang naano ng tubig. Ewan ko lang yun doon. Makikita natin kasi doon tingnan nyo, nag-green ang nakikita ko may green yung huli naming yung iniba ko kasi yung butas niya yun doon sa kabilang side, na iba na yung butas niya, yung kalahati. Kinalibrate ko, iniba ko yung butas ng drum seeder. Makikita natin yan. Next cropping, at least medyo makakapag-adjust na. Malalaman na natin yung yung mahuhulog na palay. Daming suso itong mga kalaban may mga patay na rin naman yung iba. Wala naman pala. Wala. Eto, kaunti. Walang dito, wala. Yung pinunla pa naman nila doon, sabi ko sa kanila 2 meters, 2 meters. Di naman ako sinunod. Sabi ko 2 square meter, 2 square meter, magkalat ng punla. Ayun pala, ginanon-ganon lang sa gilid. Iniwan ko kasi sila. Sabi ko, bawat pagitan ng 2 pitak, 2 square meter, kapalan ninyo na panghulip ka ako. Hindi naman pala ako sinunod.
Mga gilid lang, sinabuyan. Sabi ko sana yung makapal. Sana may pangpuhulip kami. Oh, wala naman yung, ayun, meron nata doon. Ayun, natapon din yun. Kulay green na yun sa malayo. Wala naman pala eh. Wala palang tumubo dito. Tinamaan to ng ano, baha. Lumubog. Ito nga, tingnan nyo. May ano din. Makapal lang talaga, kaya marami nakasurvive. Tsaka nauna ng 2 araw to. Wala. Wala namang nag-spray ng pandamo. Wala naman palang wala naman palang paghuhulipan. Ay, wala. Nadali. Yan ang sinasabi ko sa rainy season talaga, pahirapan. Uy, nadali ako dun Yan. Wala. Ito yung sinabog nila, gilid-gilid. Problema, disgrasya naman. Wala pala eh. Walang natira. Walang natira. Wala namang natira eh. Sabugan. Ha? Ito. Wala namang natira. May yun ba meron doon sa gitna? Wala rin po. Ito meron kabila Marami yan kuya. Ha? Marami yan kuya. Dito ang wala. Opo, ito. Ito meron. Ito ang lumubog. Ito ang mas lumubog Bumabalik kasi dito yung tubig kuya. Ito meron May mga natira. Malalaman natin yan pag kumapal. Wala. Mano-mano ang huli. Pero meron dito kabila. Nakikita mo na yung green eh. Mga basura ibig sabihin talagang umano dito yung tubig, umabot dito yung tubig. Itong kabila tingnan nyo nang nipis din kumpara doon sa swerte si Ate Mary, nauna siya, nauna lang 1 linggo yata. Ang bilis eh. Napa talaga ka sa panahon So halos 2 bana ito. Ito, makikita natin yan kung gaano kagaling ang hybrid. Kasi ang sabi nila isang tuldos lang daw. Makikita natin yan. Mga after a week maghuhulip tayo. Ano man yung natira, yun na lang po ang pagyayamanin natin. Bubunutin namin yan. Tapos ililipat. Isa-isa lang. Sabi ko sa kanila, isang tuldos, isang 20 by 20 ganyan. Ito yung disadvantage ng drum seeder. Pagka unang-una syempre yung hulog pa ng hindi mo makokontrol. Tapos yung pagka ganito na tinamaan ka pa ng pangit na panahon. Tapos pagka nahuhulog sa may tubig, di ba? So ang kinaganda sa transplanter ay wala nang guhit-guhit yan. Kahit may tubig yan na na wala na, buhay na siya, mataas na siya eh. Yun po ang advantage nun. So marami advantage ng drum seeder. Pero ito meron naman palang natira dito. Mamaya na tayo ng herbicide. So ang matitira dyan yung mga na lang, hindi ko alam kung damo ba ito o pala yung natira. Ang kapal
makapal daw dito eh. At least meron. Ayun nga, meron nga. Ayun, nakalinya naman sila eh. Malalaman mo na palay ano. Nakalinya eh. Sayang ano, konti yung inano nila, sinabog na ano. Kasya kaya yan. Buti dito kong makapal. May naiwan dito no. Ayun, may naiwan pong pala. Kita nyo green na oh. May mga green po na makikita. Laman natin yan pagka mas tumaas pa siya. Hindi kasi ganong kita, gawa nung manipis eh. Pero after siguro bigyan pa natin ng 2 weeks, makikita na natin talaga yung ano niyan, yung bungi. Ano, nandito ako sa kabilang side. Ito naman yung pinsala kay ano, Tatay Peli. Medyo may natira pa sa kanya, gawa ng makapal talaga yung sabog ano. Dito wala talagang natira oh. Ano kayang gagawin namin dito? Sayang naman kung hindi mo tataniman. Kaya lang mahuhuli na kung pinaka best move talaga diyan is yung kung ano man ang matitirang makapal na part, babawasan, ililipat dito. Ganun pong gagawin namin. Ayan, balik tayo mga ka-farmer. Nakabili na ako ng ayan oh, 222. Wala akong makuha ng hybrid, pero okay na din yan. So bali yung 3 o 4 na ba na titingnan natin kung ano di mag ano na lang tayo, inbred. Pero dadram seeder pa rin natin. Dadamihan ko na lang po yung butas para medyo marami yung malalaglag. So hindi pang hybrid, kakalibrate na lang natin. So tingnan natin kung ano ang magiging labas. Basta doon tayo sa pasulong. So ayan po. Tapos ayun, nagtanim na si Kongkong ng papaya. Tama ba ang pwesto? Pwede na. Dalalim na naman. Medyo maliit yan, pero ano naman, hindi naman na maaabot ng ano. Tama-tama oh. Dito lang yung sasakyan naman, hanggang dito lang yan eh. So yung dahon niya hindi na po ano. Sabi ko sa kanya, imaginein mo yung 20. Ilan ba? Tama ba? Hanggang dun pa pala sa baba, nilagyan niya. Kawawa yan. Kawawa yun. Medyo alanganin yun. Palipat ko na lang kaya. Ayun, nalagyan niya pa rin to. Okay. Ewan ko kung yung doon nalagyan. Tapos sabi ko sa kanya, may kinuha din akong isang tray ng ngayon nga kamatis. Dito sa taron. Lagyan niya na din. Pachamba lang, di ba? Oh. Saan niya ba? Paano bang ano? Pagkakasabi ko. Paano bang pagkakasabi kong dito, nako, lapit. Okay na yan. Bagay malaki na yung papaya by that ano. Okay naman, hindi naman niya niisip ko dito eh. Doon niya pala inano. Pero pwede din naman po. Actually pwede pa nga dito eh. Sa gilid. Dapat kung yung isang ano dito mo na lang ilagay. Yung isang nasa ilalim ng mangga. Ay, papaya ko. Oo, dito na lang. Okay. Mas mainitan siya dito eh. Dito ko na nilagay ko yun. Oo, okay na yun. Yung namatay doon, di ba? Oh. Ano nangyari doon? Namingwit siguro ko eh. Naapakan. Oo. Kala ko naapakan mo. Hindi ko. Tinatanim natin. Oo nga eh. Nabuti na buhay pa itong isang ito. Lagyan ko lang ng ano to kuya. Nang Putik. oh. Sabi siya.
Oo. Tapos tinayo ko. Binusal ko dito yung putik sa kanya na buhay. Yung ganyan yung mga papaya. Maganda na pa naman, oh. Umarangkada na. May nadatnan ako, yung medyo kasing laki na nung kung paano natin nabili ito. Okay. Akala ko, sabi ko jackpot ako ah. Yung pala naka-reserve na lang. Wala na. Sabi ko bakit hindi pa kinukuha? Hindi, may iba buyer gusto ganyan katataas sabi. Kaya Sige. maliit na lang yun. Pero alagaan na lang 'yon. Sakto lang yung ukay ko. Oo. Alagaan na lang 'yon. Mabilis lang naman yan umarangkada eh. 2 linggo lang yan, malaki na yan. Yang kamatis ang medyo ano, pero hindi naman yan maano sa tubig dahil maano naman eh. Nanghinayang lang ako eh. Dito nga sili, pwede pa oh. Ne. Sige, gilid lang dito. 'Di ba? Oh. Siling ano bang gamitin natin? Siling panigang naman kaya ang itanim natin dito. Na. Oo. May net ako doon kung eh. Pwede kaya natin lagay dito. Kaya lang wala rin tayong pwedeng itanim kasi dito sa baba, no? Nagtutubig pala. Oo. Okay na rin na harangan na ito para yung mga alaga natin hindi na tumatawid sa kabila. Oo nga, sana no. Pwede naman sa taas. Kaya lang iilahan natin ang net ito. Na. Dahil titirahin naman ng mga kaibigan mo. Mataba yung ano, matataba yung papaya natin, no? Tanggalin mo na kung yung mga dahon na sa baba. Yan, simula dyan, yan. Yung iba ganyan din gawin mo, no? Para yung makapag-concentrate na yung sustansya sa tumaba na siya. Yung doon tinanggalan natin, biglang laki na. Ang kawawa, inaanuhan ng kalabasa dito. Oo. Hindi yung mga kalabasa ang tinanim natin. Ha? Malalabong. Kaya Sobra na ito. ha? Sumobra nga. Baka na-fertilizer natin ng maganda. Oo ako yan. Fertilizer natin nalalagay mo. At doon kay Otong, daming nakalabas ko yan. Ayun o. Oo, tayo na naman, no? Nataas na naman. Hindi mo mapigil, no? Binababa ko na, nakikita ko ng hina. Pero binaba ko pa rin kuya yung mga iba. Nagkita ko ulit, nakasampay na. Sampay na lahat. May mga darag natin pala, may mga manok na dito. Nakulong na ata ni Rambo iba, no? Ha? Mga mapupula ang mukha, baka may mga itlog yan. Sana makapagpapis. Dala-dalaw yung ano, dala-dalaw yung manok na... Nagsilimlim. Gandang tingnan ng fish pan pag malalim, ano? Binidyo ka pala ni Rambo nung ano ka dyan, ha? Ha? Hercules. Oo. Parang nasa isip ko, tagal naman ng oras. Nababasa ko yung isip mo eh. Na, ano ba itong ginagawa kong ito? Ay. Ito pagka wala kang ano, ito kong oh. Okay. Para maganda tayong tingnan dito. Ano kaya magandang ito? Lana eh, maganda sana singitan pa ng... Yan lang, yung gansa. O nasira lang yung itlog ng bibi oh. Oo kuya. Oh. Wala na, nilangaw na oh, mabaho na yan. Katanga-tanga naman, dyan dami-dami puga doon sa loob. Dyan mangingitlog, ganun loko talaga mga bibing ito. Wala. Tingnan nyo, dali lang. Ito sinasabi ko, ito yung video ni Kongkong. Loko talaga ito si Rambo. Pilyo eh. Na-edit niya, tapos may sounds. May nakasawsaw pang pamingwit doon ah.
Oy, labas na kayo dito. Choy, choy. Halika kayo dito. Oh, kiki. Kasi nga, mahina ang utak nyo eh. Sabi ko lumabas kayo. Oh, halika kayo. Oh. Kiki, 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 kiki. Oh, labas, labas. Oh, mauna pa kayo ng mga manok. Oh. Kamuting mga ito. Ay. Ayaw nyo ata lumabas. Sige. Bah, agad mong natira ko nga. Huh. Sayang dito. Alam nyo dito may naalala ko na naman yung papaya na lumaki po dito mga farmer. Talagang bigyan ko sa inyo, laki ng bunga. Dito yun banda dito. Parang nakakasipsip siya ng tubig doon sa ano. Nakasurvive siya sa tag-init. Ang galing. Hopefully itong mga to, ayun, pinatanggal ko na yung mga dahon sa baba. Gaganda na po yan. Mas bibintog na yan. Lalaki na yung katawan niya. Pero maglalagay ulit tayo ng fertilizer syempre. Oh. Ayan. Ayun, nalipat na ni Kongkong yung ano, yung papayang isa. Medyo mahuhuli ng kaunti. Habol naman yan. Haba naman ang buhay ng papaya. So at least po dito sana mag-materialize at medyo, alam mo na, bigyan tayo ng magagandang bunga dito. Bagay, nasa atin na lang yun. Sa atin na lang yun kung paano natin naalagaan. Ayos. Yung kamatis. Okay. So yan, lalagyan din ng ano yan, balag. Pinaka ano din. So dito ang kamatis niyan, pwede na rin. Tapos doon pwede na. Di namatay din pala yung ano, kalamansi dito. Pwede natin palitan yan. Eto, linagyan ko ng mga fertilizer. Tingnan natin kung makaka-recover. Pero ayan na, gumanda na yung dahon. Bumiberde na. Sana lahat sila. Ay, medyo nagberde na po yung dahon niya. Dilaw yan nung ano medyo nagberde na. Si Mama Beth, titingin-tingin na naman sa ampalaya. Ayan, nagbulaklak pa nga ba, pwede. Hindi ganong gumanda yung papaya doon. Punta sa hindi magandang lupa. Okay na. So ayan mga ka-farmer, yan po ang ating activity ngayong araw. At babad muna ako ng palay pala. Ayan na, nakababad po agad mga ka-farmer. Maganda yung ano niya, triple to. Maganda, malintog ang kanyang palay compare sa hybrid. Pansin ko parang mas ano po siya, mas maano nga ang inbreed Kaya pala marami ding loyal din ng inbreed. Pero sa ani lamang na lamang po talaga yung hybrid. Kaya lang ito sana makasabay. 'Di ba? Pwede nating mag-meet halfway sila kung sakali makuha sa isang harvest. Kasi yung hybrid medyo pansin ko mas delay po siya. Lagi kaming nahuhuli dito Yung inbred naman mas mabilis pong anihin. Kagaya po nito mga 222. Ewan natin kung 216 yung mga nagaano sa katabi natin. Mabibilis pong mag-harvest. Nauuna ng halos 2 linggo. Ano na sa kanila, tukol na. Ibig sabihin hinog na. Tingnan natin kung at least sabi ko nga meron din namang advantage dahil masusubukan din natin mag drum seeder na inbred, 'di ba? So tingnan natin mga ka-farmer. Sabi ko nga hindi naman po ito ang ating 'di ba, bread and butter talaga. Baga tayo naman ay nag-i-experiment. Dinidiscover natin kung alin ang mas maganda.
So ayan, lilinisin natin yan. May mga laman pa yan actually. Hindi pa nalilinis yan. Galing kaming bakasyon. Oh, may mga laman pa. So, nagtubuan na nga oh. Bah. Pwede pa ngang isabog ito. Oh. Ayan, lilinisin natin yan. Okay, so ayan, marami pong salamat. At wala naman tayong shoutout. Okay, so ayan, maraming salamat at magandang buhay.